kamusta? Ako nga pala si Vian. Isang kabataang babae na galing sa isang pamilyang may malaking pananampalataya sa Panginoon. At ito ang aking kwento. You are good! Amen! Sama-sama po natin purihin ang ating Panginoon. Hallelujah! Everybody sing to the Lord! This is connection where God and man thinks. Uy, Mars! Taray ng angel ni Sayas ah. Parang totoo. Sipag yun? Che, ako na naman ang pagtripan mo, Mars. Huwag kang magulo. Busy ako eh. Magkita na lang tayo after nito. Marami akong chika. Sige na, babay na. Look, pinabaan ako. Minadali ko agad ang pagtapos ng aking mga deadlines upang makita ko kaagad ang aking matalik na kaibigan. Uy, Mars! Grabe, nakakaloko, nakakapagod yung week na to. Grabe yung schedule, napaka-hectic. Grabe ka naman, ang OA mo. Dahil mo ba presidente ng Pilipinas? Lingid sa kaalaman ng lahat, ito ang totoong kwento sa likod ng isang Vian. Bian! Alas 12 na ng tanghali, tulog ka pa. Puyat ka kasi ng puyat eh. Ate, ano ba? Alas 3 pa yung rehearsal, Sabado naman ngayon eh. Ay, nag-chat si Direk. Yung line-up ko nga pala. Di bali? Dali lang yun. Ako pa ba? May late tayo. Bilisan natin. O sige, wait lang. Bian, Bane, kailangan na namin mauna. Yung pagkain dito lang sa may lamesa ha. Bye. Bian! Alas 7 na! Nauna na sila mama at papa sa atin. Napakabagal mo kasi kumilos. Worship leader ka pa naman. Bilisan mo nga! Ilan lang ito sa mga bagay na nakasanayan kong gawin, na akala ko ay tama sa aking paningin. Pilit kong iniisip na ipilit na ito ang tama at nang walang problema sa aking mga ginagawa at pinapakita sa iba. Dahil na rin sa walang pumupuna, tinuloy ko lang ang mga ito. Bian naman? Alam mo, linggo bukas nagpupuyat ka pa. Tingnan mo ako ng oras na ngayon, alas 2 na oh. Pag yan di ka pa tumigil sa kaganyan mo, baka maka-apekto yan sa mga ginagawa mo para sa Lord. Tingnan mo itong napanood ko, baka mangyari sa ito. Ate, alam mo ang OA mo? Mag-2 AM pa lang oh. Tsaka natapos ko yung mga dapat kong tapusin no, yung mga kailangan kong gawin. Kaya hindi ako magiging katulad niyan. Kung ano kasi pinapanood mo eh. Wow, ako na ngayon concern. Ako pa yung ginaganyan mo. Baka nakakalimutan mo ate mo ako ha. Alam mo, nakakaibis kapag sabihan. Huwag ka magre-reklamo sa akin pag masakit ulo mo bukas ha. Hindi ako makatulog agad ng gabing ito. Hindi naman kasi ako o hindi naman kami sanay na nagkakatampuhan at hindi nakakaayos kaagad. Ngunit dahil sa pride ko at knowing na tama ako, pinilit ko na lang matulog at huwag manuyo. Ha? Ano raw? Ano nasabi ni Ate Bia? Oo nga. Pero parang familiar yung sinasabi niya. Hindi ko lang alam kung saan ko nakita. May ads pa nga eh. Copy-paste lang ata. Siguro hindi siya prepared ano. Hindi ba siya nagpa-check ng outline? Hayaan nyo na muna. For sure may dahilan siya. Na! Nangyari dun! Hindi ko gets. Nakapag-prepared ba talaga yun? Uy, grabe naman kayo kaibigan. Pero ang gulo talaga eh, no? Intindihin nyo na lang. Mamay pinagdadaanan. Kamustahin nyo na lang after na Zoom. Shh! Quiet na kayo. Pabalik na raw siya.
timbangin yung mga bagay-bagay. Hindi ko alam kung tama ba yung sasabihin ko, or yung gagawin ko, or kung nalulugod ba si Lord sa buhay ko. Ano ba dapat kong gawin? Ano ba yan? Basic naman. Ganun ba? Yan. Hindi tama yan ah. Oo na. Nais kong mamasdan ang iyong kagandahan. Nais kong manahan sa piling mo kailanman. Ang ibigin kang siyang nais ko, ang sambahin ka, ang siyang mithi ko. Hindi nalalayo, hindi nalalayo ang pangako ko. Stop! Ano ba guys? Hindi na naman ba kayo nag-practice sa inyo? Yung mga instruments wala sa tono. Kuya Darwin, araw-araw ka nandito, hindi ka ba nag-practice? Kuya Bryce, nag-overplay. Yung back-up, Ate Maris, wala ka sa tono. Ano guys, ako lang ba lagi nag-adjust dito? Ako lang ba lagi nag-e-effort? Hindi mo pwedeng gano'n. Ayos! Lah, grabe ka naman sa amin, Bian. Nag-practice din kami. Alam mo, ikaw lang. Bro, tama na yan. Ulitin na lang natin ulit para mas maayos natin. Okay na ba yan? Oo nga, Mia, nag-effort din naman kami. Hindi naman ikaw. Pero hindi katulad ng ginagawa ko. Kaya nga ako nandito eh. Kasi ako yung magaling. Siyempre, wala silang nagawa dahil siguro alam nilang tama ako sa mga sinabi ko. Pabulong na lang sila sa kanilang mga sarili. Hanggang sa... Bian, mag-usap nga tayo dito. Sige, Derek. Sunod ako. Pulbos lang. Alam mo, Bian, napansin ko mali yung pagtrato mo sa mga kasama natin kanina. Oo, alam namin na blessed kami kasama ka namin sa praise team. Pero sa pinapakita mong attitude mo, ang mali na pinapakita mo sa amin. Kaya tatapatin na kita. Yung mga na-offend kanina during the practice, kaya ako sinasabi ko ngayon. Oo, Derek. Pitik lang sila sa akin kasi magaling ako. Bian, yan yung problema sa'yo eh. Yung attitude mo. Oo, Derek. Siya mo magpapaniwala sa kanila. Siya mo na kututo. Joke lang. Mukhang kailangan mo na itang pagpahinga ng Bian. Bakit bukas? Sino mag-worship? Sino makapag-worship kung wala ako? Pero sige, ikaw bahala. Sir Los, not mine. Direk, pakita ko na yung lineup ko. Mahina ka! Ito ka lang! Okay ka lang, miss? Miss, baka lakas ng tulong. Huwag niyo ako pakilaman. Layan niyo ako. Alis na kayo. Tara na po, malilate na po tayo. Lord, bakit ka ganyan? Ang unfair mo po eh. Lahat naman ginawa ko sa'yo. Lahat ng paglilingkod, lahat ng nais mo ginagawa ko. Pero bakit parang ako lagi masama sa tao? Nakakaubos na, nakakapagod na, Lord. Lahat ginawa ko, tapos ito lang makikita ko, ito lang babalik sa akin. Oh, Bian, nakauwi ka na pala. Linis ka muna, tapos tara. Tayo sa baba. Yoko! Dali na. Ano ba? Kakagaling ko lang sa church eh. Ano ba nangyayari sa'yo? Mag-usap na tayo. Wala. Hindi mo naman ako maintindihan eh. Pagod ka na, no? Oo, ate. Alam mo yung pakiramdam na ginawa mo naman lahat, pero parang laging kulang, parang laging mali. Alam mo, Bian, wala namang masasayang sa mga ginagawa natin para sa Lord eh. Nasasayang lang yun kapag hindi na natin para sa kanya ginagawa. Baka nga mamaya, kaya mo lang ginagawa yung mga yan kasi nakasked ka eh.
Alam mo, talented ka eh. Pero para saan ginagamit yung talent mo? Tandaan mo, sa puso tumitingin ang Lord. Pero huwag ka mag-alala. Balik ka lang ulit sa simula. Hindi pa huli ang lahat. O sige, una na ako ha. Antayin kita sa baba. Kain tayo. At magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. Lord, sorry po. Wala po akong mukhang maiharap sa inyo, nahihiya po ako. Naging mayabang po ako sa mga bagay na pinahiram mo lamang po sa akin. Hindi po ako karapat-dapat, Lord, pero pinili niyo po ako. Patawarin mo ako, Panginoon ko. Itama mo ko, baguhin mo ko, paluin mo ko, Lord, hanggang sa maging worthy ulit ako na paglingkuran ka. Wala po akong magagawa, Lord, kung malayo ako sa inyo. Kaya, Lord, patawarin niyo po ako, basagin niyo po ako. Mahal na mahal kita, Panginoon ko. Kaya, Lord, papakumbaba po ako sa inyong harapan. Humihingi po ako ng kapatawaran. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa puntong ito, naunawaan ko lahat ng mga nangyari at ng mga sinabi ng aking kapatid sa kanya. Dahil dito, lumapit ako kaagad sa Panginoon at nagpabasag. Nagpatama at nagpabago hanggang sa dumating yung panahon na alam kong handa na akong muling maglingkod sa Panginoon bilang bagong biyan. Dumating ang araw na alam kong hindi na ako katulad ng dati. Kaya naman ninais kong balikan yung mga taong alam kong nasaktan ko. Alam kong hindi ako madaling patawarin, ngunit alam ko rin na hindi ko ito dapat patagalin. Ako ay nagpakumbaba at humingi ng kapatawaran sa kanila. At agad naman sila nagpatawad. Naramdaman ko yung kagaanan at kalayaan sa aking puso at sayang hindi maipaliwanag. Guys, sorry. Hindi ko alam kung paano, pero gusto ko sana ihingi ng tawad yung kung ano yung nagawa ko nung nakaraan, yung nag-share ako. Alam ko, hindi ako prepared noon, pero ayun, gusto ko sana humingi ng sorry sa inyo. Sana mapatawad niyo ako, guys, and ayun, pasensya na talaga. Okay lang, no problem. No problem. Alam ko na hindi pa tapos ang Panginoon sa aking buhay. Kaya habang nagsisimula ulit, ay patuloy akong nagpapagabay sa Panginoon. At sa mga taong alam kong makakatulong sa akin, hindi madali, ngunit alam kong worth it, upang sa aking paglilingkod, ang Diyos ang malugod.